Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Shoutout po sa mga Esconians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Alright? So, topic natin for today's video, Yorme, magaling talagang dumiskarte, no? Sa kabila po, no? Sa kabila ng iniwang utang nitong si Mayora, no? Kung maalala niyo po nung inauguration, ang binanggit ni Yorme, halos 10 billion po, no? 10 billion ang obligasyon ng Maynila na kahit na iniwan nitong si Mayora, di ba? Ang daming bayarin sa kuryente, sa internet, sa gwardiya, walang pambayad ng supply ng gamot, no? At sa tubig, no? At kung ano-ano pa mga iniwang mga bayarin na wala ng budget ang gobyerno. Pero kung maalala niyo pa ng mga Esconians, mula nang umupo si Boss Y, hindi na po talaga siya tumigil humanap ng pondo, no? At dito mo makikita ang isang Isko Moreno kung paano siya dumiskarte. Kaya nga, di ba, sinuportahan po natin si Yorme kasi kung iba po ang nanalo, no? Kung iba yung nanalo, kung hindi to si Boss Y, hindi ko alam kung paano niya patatakbuhin ng Maynila. Lalo pa pag pera ang pinag-uusapan na alam naman po natin, ito ang pinakakailangan para tumakbo ang isang munisipyo. Pero kanina po, no, sa kabila ng magulo at maingay na flood control scandal, no, yung mga nagwaldas ng pera ng kaban ng bayan, isa yun dun sa nahanapan ni Yorme na kung saan ay nakalikom siya ng pondo, no, dahil dito sa mga flood control contractor, no, na hindi nagbayad. Imagine nyo, no, sa diskarte po ni Yorme, nasilip niya yun na teka, wala palang mga permit to, wala palang mga tax, construction tax na sinasabi, no? Ang dami pala, ilang kumpanya yun, almost 315, no? Kaya kanina po, no, nag live si Yorme at pinakita, no, itong nakolekta kasi nung huli, naalala nyo, no, nung last week lang, nung nandun tayo sa hospital ng Maynila, ang in-announce ni Yorme, meron na siyang nalikom na 8 million. Diba? Pagkatapos mga sendan lahat ng mga contractor na hindi nagbayad ng tax at hindi nagbayad ng permit, ay talaga namang yung iba po doon, no, ay biglang nagbayad dahil natakot kay Yorme. Pero meron ilang alam na wala pa rin bayad na hanggang ngayon. Kaya kanina po, no, itong si Yorme ay nag-announce na binibigyan pa ng pagkakataon, napakabait po ni Yorme, no? Binibigyan pa ng pagkakataon para magbayad sa kanilang obligasyon na dapat bayaran dahil nga kailangan yun. Kaya yung update po, no, on flood control contracts in Manila, ito po, no, so total 315 na contractor. Yan, lalagay ko na lang po dyan sa ano, no, 350 na contractor na kailangan ng makolekta ay 220,917,314, no, kailangan pong makolekta. Pero ang nagbayad pa lang, no, 140. So alos kalahati pa lang po ang nagbabayad. Ito ay 93 million na po, no, ang nakolekta. Ang bilis, di ba? 93,639,010.70. So imagine niyo po, no, from zero, walang pondo. Ito, ang laking bagay po nito, di ba? 93 million. Kahit pambili lang ng gamot yan sa ospital, kaya na po. At kahit pambayad ng Meralco, pandagdag bayad sa tubig, at kung ano na pong gastusin ng Maynila. Napakausay po ni Boss Y. Kaya yung total unpaid, yung natitirang 175, no, mas malaki pa pala yung hindi nagbabayad. Nasa ngayon, hinahabol pa ni Yorme, no, 127,277,404.23. Kaya kanina, no, nag-live po si Yorme
babala na rin sa kanila na kung hindi kayo susunod sa batas, hindi na kayo pwede magtrabaho o mangontrata dito sa Maynila. Di ba? So imagine nyo po, no, siya lang ang nakaisip nito. Yung mga ibang politisyan, kagaya ng mga gobernador, yung mga ibang mayor, no, sa ibang probinsya na nagkaroon din ng maraming flood control project ng mga kontraktor na hindi dumaan din, di ba? Na hindi rin dumaan sa city hall o sa mga munisipyo, sa local unit, no, government unit o LGU. Ito na po rin sana yung pagkakataon nila. Kung kagaya sila ni Yorme, no, nasisilipin lahat ng mga kontraktor ay dagdag pondo. But anyway, importante sa Maynila po, no, nakalikom itong si Boss Y. Bukod pa dyan, mga kaiskonyans, no, yung mga nagbibigay ng mga donasyon araw-araw, pera, medical supplies. Kanina may nagbigay na tsinelas, no, 1,000. Tapos nabigay na 1,000,000 itong si Ramon Don Bagatsing, di ba? Nagbigay din siya at marami pa po, no, alas araw-araw. Dito mo lang makikita sa Maynila ang araw-araw may nagdo-donate po, no? Ibig sabihin, talagang tiwalang-tiwala ang mga private o individual o corporation pa, no? Ang tiwala po kay Boss Y. Kung kaya binibigay, nagdo-donate po dahil alam nila masinop si Yorme pagka ito ay binigyan ng pera o ng mga in kind, no, mga supplies, mga gamot at kung ano-ano pa, ay alam nila na mapupunta sa Batang Maynila. Yun po kagandahan ni Yorme. Alam nila na transparent itong si Boss Y. Ito si Don Ramon Bagatsing, 1,000,000, no, nagbigay siya, oh. Pandagdag din ng pondo yan, no. Ayan, medyo maliwanag lang, no, pero alam ko nasusubaybay nyo mga kaiskonyans. Kaya marami po, no, ang positive na nangyayari. Kaya dun po tayo bumibilib kay Yorme. Talagang alam niya kung paano magpatakbo kahit ang dinatnan niya ay isang damakmak na problema, especially nga gaya na sinasabi natin sa usapin ng financial o pera, no, na napaka-importante po para tumakbo ang gobyerno. Kaya tuloy-tuloy po tayo na sumuporta kay Yorme. Mukhang maganda po yung nakikita natin sa kabila ng maraming skandal, no, maraming problema ng ating bayan dahil dyan sa flood control. Pero itong si Yorme, nagtitake advantage niya, nahanapan ng magandang balita to, no, sa kabila ng masamang balita na winawaldas ang pondo ng kaban ng bayan, hindi umaandar ang mga flood control sa Maynila. Pero si Yorme, no, ang mabilis po talagang mag-isip at napakaganda na madiskarte, nagawa niya pa ng paraan para makakuha ng pondo, which is tama naman, legal naman, no. Yan po ang leader, no. Kaya tayo talagang todo bilib tayo kay Yorme. Saludo po tayo kay Boss Y Isko Moreno dahil nga sa kanyang likas, no, na diskarte at karunungan para sa mga bagay na kailangan niyang magawa para sa Batang Maynila. Kaya pagdasal po natin si Boss Y, ang kanyang kalusugan, kanyang kalakasan sa katawan at wisdom na makapag-isip pa ng mga bagay na para sa kabutihan ng Batang Maynila at para pamarisan siya ng lahat ng leader sa ating bansa na kung saan ngayon maraming nasasangkot, no, mga congressman, mga senador dahil sa flood control scandal. Alright, so hanggang dito lang po. Kayo mga Iskonyans, no, ano po ang masasabi nyo sa discarding ginagawa ni Yorme? Right? So muli po, pagpalain tayo ng pumay kapal. Ingat po kayo. And Pilipinas, Manila, God first. Let's make Manila great again. Thank you so much mga Iskonyans.